Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Rafael, gusto niyang lapitan ang asawa, pero baka mataas pa ang emosyon nito. Ano? Sasayangin ba natin yung hinanda ni Papa na 10 tupa at 1 baka? Tupa at baka? Yes, my dear wife. Kaya ko laging kausap ang mga tao sa mansyon dahil hindi ko gusto magkaroon ng aberya sa church wedding natin. Lumapit ito sa mesa at hinalungkat ang dala niyang pagkain. Bakit ang dami naman ito? Buong barangay ba ang pakakainin natin? Excited lang si Papa na may okasyon ulit sa hacienda. At saka malakas ka doon. Nakita mo nga, unang tungtong mo pa lang sa mansyon. Ayaw ka na niyang pauwiin. Ayun, ako pa ang ginawang dahilan para tuluyan kaniyang maging anak-anakan. Hindi ka naman umaangal niyan. Pilit niya namang itinatago ang ngiti niya. Lumapit naman siya kay Rafael at inihain ang nabili niyang pagkain. Bumili na lang ako ng hapunan. Hindi ko na kasi alam kung ano ang lulutuin ko. Mahirap ba ako maging asawa? Na-stress ka bang maghanda ng pagkain natin? Hindi sa ganun, Rafael. Mabilis siyang umiling rito. Ano ba ang gusto mong ulam bukas ng gabi? Huwag ka na magluto. Kakain na lang tayo sa labas. May meeting ka sa labas, hindi ba? Padadapain kita dyan. Sinabi ko na ngang kakain tayo sa labas, hindi ba? Saan may meeting ako doon? Doon sa sinabi ko. And you don't have to ask me what I want. Kakainin ko naman lahat ng niluto mo. Baka namimiss mo na lang yung sinigang. Iginala niya ang mga mata sa kisame para hindi magsalubong ang mga mata nila. Nakita niyang nagkamot naman ng noo si Rafael na hindi niya alam kung natatawa o naiinis sa kanya. Ano naman kung namimiss ko ang sinigang? Tanong naman ni Rafael. Wala naman, edi magluluto ako ng sinigang. Pahina ng pahina ang sagot niya rito. Akala ko pauwiin mo na ako sa La Union eh. Isang pigil ng ngiti ang pinakawalan nito. Gusto ko ng menudo, kaldereta, nilaga at sinigang dahil niluto mo. Hindi dahil sa kung ano-anong iniisip mo. Kahit itlog at tuyo, sapat na. Halika nga rito. Lalo pa siyang lumapit hanggang bigla na siyang buhatin ni Rafael at isinampa sa dining table. Pwede ba? Tigilan mo na yung kakasalos mo kay Elmira. Hindi ko siya pwedeng iwasan dahil parte na rin siya ng pamilya ko. She is my sister-in-law now. Siya na rin ang tumutulong sa akin sa preparasyon ng kasal natin. Dahil abala si Albert, dahil magsisimula na ulit sa pagtatanim. Si Papa naman, walang alam sa ganyan, kung hindi ang mag-utos sa tauhan na magpatumba ng tupa at baka sa hacienda. Hindi na ako magsiselos, pangako. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg ni Rafael. Pero kailangan mo pa rin matutunan kung paano i-share sa akin ang mga bagay na gumugulo sa isip mo. Tulad niyang nag-loan ka pa imbes na gamitin ang pera ko na galing sa papa mo. Natutulog lang naman yun sa bangko. Fine, I'll be submissive husband once in a while. Pero huwag mo nang galawin yung pera mo dahil para yun sa mama mo. At isa pa, short-term loan lang naman yung inaplayan ko at kumikita naman ang hacienda. I need you to focus on our family. Tutulungan kita sa pagbangon ng kumpanya, Rafael. Hindi ko gustong nasa bahay lang. Kailangan mo ng tao ngayon. Huwag mong akuin ang lahat. Okay. Alanganin itong sumagot na tila napipilitan pa. Ang totoo, may isa pa akong plano na hindi nasasabi sa'yo. Ano naman yon? Bumili ako ng townhouse. May 4 na silid at isang playroom at mini library. Okay naman tayo dito Sana pagkatapos na lang ng... No, gusto ko pagkatapos ng kasal natin, doon na tayo titira. Kung gusto mo magtrabaho pa rin pagkatapos ng kasal,
Hindi kita pipigilan. Pero hindi ko gustong kumain palagi ng take-out food. Hindi naman tayo pwedeng mag-hire ng katulong ngayon kung dito tayo nakatira dahil walang ekstrang silid. Magkano naman ang townhouse na yon? 12 million lang yon, may kaliitan. Pero okay na yun sa pagsisimula natin. Anong okay yun? Okay na okay yun. Kung maliit lang, hindi ko gusto ng bahay na halos hindi na tayo nagkakakitaan. Hindi ka nakokontra? Kokontra pa ba ako sabi mo na bili mo na. Mas malaki sana ang kukunin ko para tigiisan silid ang mga bata kapag lumaki na. Bakit? Ilan bang anak ang gusto mo? 5 sana. Kung ayaw mo kahit 7 na lang. Biro nito na lumapad ang ngiti nito. Hindi siya sumagot kahit gusto niyang kontrahin na ang plano nito. See? Pwede ka naman palang maging submissive eh. Kung magsalita ka parang lagi ako nakakontra. Itinulak niya ang dibdib nito. Pero mabilis ding nayakap siya. Naamoy niya ang alak sa hininga nito. Uminom ka na naman nang hindi ka pa kumakain. Ang tagal mo eh. Inangkin nito ang ibabang labi niya. Kahapon pa ako nanggigigil sa'yo. Gustong gusto na kitang padapain. Pinisil nito ang malambot niyang pangupo. Sorry na. Alam mo namang ayaw kong nararamdaman na wala akong silbi. Na wala man lang akong maitutulong sa'yo. Hawakan mo lang ang kamay ko. Okay na ako. Huwag mo lang akong iiwan. Kakayanin ko ang lahat, Cassandra. Wala na siya nagawa kung hindi ang tumango rito. Tumatagos na sa puso niya ang bawat katagang binibitawan ni Rafael. Hindi ko laging sinasabi ito. Pero mahal na mahal kita, Cassandra. Mahal na mahal kita. Alam mo bang ikaw ang kasiyahan ko? Ikaw ang lakas ko. At ikaw ang bumuo ng pangarap ko. Nasobrahan naman yata. Hindi niya maipinta ang ngiti sa mga labi niya. Okay na ako kahit I love you lang. O ngayon naman nasa mood ako, ayaw mo. Hindi lang yan sa salita, wife. Dinadaan din yan sa gawa. Nagsimulang maglakbay naman ang kamay nito sa zipper ng Sunday dress niya. Maghapunan ka muna. Pigil naman niya kay Rafael. Pero sa palagay niya walang silbi ang sinasabi niya dahil mas bumilas ang kilos nito. Mas masarap ka kaysa sa pagkaing dala mo. Ang mahal kaya niyan. Mahal nga yan, pero ikaw naman ang mahal ko. Isang halakak naman ang pinakawalan niya. Ibinaba niya ang kamay para alisin ang t-shirt nito. Saka sinimulang halikan ang tainga ni Rafael. Ito ang dahilan kaya hindi tayo pwedeng may katulong sa ganito kaliit na kondo. Tuluyan itong hinubad ang damit sa kanya. Mahal na mahal kita, sweetheart. Marubdob siyang hinalikan ni Rafael sa labi, sa leeg at pababa sa dibdib niya. Agad siyang nadala sa init ng halik nito at sa nalasahan niyang ala kanina. Bumaba ang kamay niya sa pagitan ng hita ni Rafael at tinanggal lahat ng sagabal doon. Pinisil nito ang kabilang dibdib niya sa kainangkin ng isa. Na magsawa roon ay pinahiga siya sa mesa at itinaas ang dalawang hita niya. Pareho na sila nakahiga sa mesa sa loob ng ilang sandali. Nakayakap siya sa malapan nitong likod hanggang makabawi sila sa paghinga. Ngayon nagugutom na ako sa totoong pagkain. Kumain na tayo? Ibinangon siya ni Rafael at pareho silang inayos ang sarili. Huwag ka na magagalit ulit ha. Kung mag-aaway tayo, okay na yung katulad kanina dyan sa ibabaw ng mesa. Game ako doon. Bukas aawayin ulit kita. Biro naman ni Cassandra. Sige, paliliparin na natin yung helicopter. Helicopter? Saan naman galing yun? Hindi niya maalala kung saan niya narinig ang bagay na iyon. Bukas malalaman mo. Kumindat ito sa katinungo ang kusina para kumuha ng kubyertos. Ipinagpasalamat niyang hindi na lumala ang away nila at kaagad din sila nagkaayos. Communication is the key, ika nga. Lahat ng mag-asawa ay dapat nag-uusap sa mga bagay na makakatulong sa relasyon nila. Natulog na sila magkayakap ni Rafael. Sa tanghalian ay sabay silang kumain sa kantin, kasama ng iba pang supervisor. Pinipilit ni Rafael na pakisamahan ang lahat sa kumpanya. Kung sa pakikipagkapwa-tao, ay wala naman talaga siyang maipipinta sa asawa niya.
May tumatawag sa telepono mo, Rafael. Wika niya ng panay ang tunog ng telepono nito. Habang nasa gitna sila ng pagpaplano para sa launch ng bagong mukha ng A-Wines. That's Almira. Sagutin mo, sabihin mo na sa meeting ako. Hindi ako komportable, Rafael. Okay na ako, hindi na ako magsiselos. Pero tama ka. Hindi rin kita dapat binibigyan ng dahilan para magselos. Kung hindi mo pa kayo makipag-usap, i-text mo na lang mamaya kahit gamit ang telepono ko. Sensitibo ang pagbubuntis ni Almira, kaya dapat mag-ingat tayo. Bakit siya ang nag-aasikaso ng kasal natin? Baka naman may stress lang yun. No, siya ang nagpresenta nun. Hindi pa sila gaano nag-uusap ni Albert, kaya kailangan niyang i-divert ang atensyon niya. Kumusta na nga pala ang dalawang yun? Paano ang annulment nila kung magkakaanak naman pala sila? Hindi ko rin alam. Masyadong nagmamatigas si Albert ngayon. Pinayuhan ko nga din na magkinahinay. Baka makunan pa ang asawa niya. Baka naman kasi mahal ka pa rin ni Almira. Walang nagmamahal na hindi masasaktan kapag alam mong may ibang mahal ang taong mahal mo. Hindi ako sigurado. Mahal niya si Albert, pero nakulangan lang siya sa ipinapakitang pagmamahal ni Albert sa kanya. Sa totoo lang, kailangan lang mag-usap ng dalawang yon, tulad ng pag-uusap natin. Pareho nilang mahal ang isa't isa, pero pareho din silang hindi na gustong masaktan. Hindi rin naman kasi biro ang masaktan, Rafael. I know, pero hindi nyo naman kasi mahuhuli ang ugali ng isa't isa sa sandaling panahon lang. At kaya kami nagkahulian ng loob ni Almira noon, kasi pareho kami nangungulila sa pamilya. Matindi rin ang pinagdaraanan niyang sama ng loob sa itinuturing niyang ina na hindi naman siya tanggap nito. Ewan ko ba, kapag sumasagi sa isip ko sa Almira, bumabalik sa akin ang ginawa niyang pang-aagaw sa'yo. O siguro kasi alam ko na matagal mo na siyang minamahal. Itinayo siya ni Rafael sa kabahagyang niyakap. Matagal ko siyang minahal, pero tapos na ang papel niya sa buhay ko. You are my present in my lifetime. Kung pwede nga lang hanggang sa kabilang buhay, pwede bang yun ang panghawakan mo? Ha, Cassandra? Marahan siya tumango sa katumingkayad at nagtanim na matagal na halik. Now, will you marry me again? Matamis itong ngumiti sa kanya. Yes, Mr. Rafael Sullivan, I will marry you. Over and over again. Hindi na rin ako magiging kontrabida sa mga desisyon mo. Uuwi tayo sa hacienda sa susunod na linggo. Baka naman makalimutan mo ang pangako mong yan, ha? Basta sasakay tayo sa helicopter. Bulong naman niya kay Rafael na ikinahalakhak naman ng asawa. Sir, may meeting ho kayo kay Mr. Sebastian in 5 minutes. Wika naman ni Hilda sa intercom sa ibabaw ng table ni Rafael. Akala ko ba wala kang idea? I will do my research. Siya naman ang kumindat. Saka kinagat ang ibabang labi para akitin ng asawa. Huwag mo akong hamunin, Cassandra. Baka i-cancel ko ang meeting ko kay Mr. Sebastian at umuwi tayo sa kondo ngayon din. Joke lang yun, Rafael. Ano ka ba? Ihanda mo ang proposal mo sa kliyente. Baka maudlot pa ang pagbangon ng distilleria. Itinulak niya ito pabalik sa table niya na ikinatawa ng malakas naman ni Rafael. Maligayang pagbabalik, Rafael at Cassandra. Nakangiti si Carlos nang sinalubong sila pagdating nila sa hacienda. 1 linggo sila ni Rafael doon para sa magaganap na church wedding nila. Sandali siyang yumakap sa matanda na emosyonal dahil halos 2 buwan din mula nang magdesisyon si Rafael na sundan siya sa Maynila. Naroon din si Albert na sandaling yumakap sa kanya at si Almira nang hinitian lang niya dahil hindi naman talaga sila naging magkaibigan. Halata ng umbok ng tiyan nito na nasa 5 buwan na ang ipinagbubuntis. Iniakyat ng mga katulong ang mga gamit nila habang sila ay naglagi sa sala dahil naroon si Carlos nang dumating sila. Kumusta na ho kayo, Papa? Tanong naman ni Rafael kay Carlos. Pumayat ho yata kayo. Dulot ng hindi ko pagkakatulog minsan, Rafael. Tumatanda na talaga ako. Dapat ay bumabawi kayo ng tulog. Ngayon para naman may lakas ang tuhod ninyo kapag naglalakad na ang apo ninyo kay Albert at kay Almira.
Nahirapan lang yan matulog dahil nag-aalala sa'yo sa Manila. Wika naman ni Albert na nag-abot ng bote ng beer kay Rafael. Namimiss niya ang panganin niya. Sanay kasi si Papa na kapag lumuluwas ka doon, pinakamatagal ng 4 na araw. Hayaan niyo at dadalasan ho namin ang pag-uwi ni Cassandra. Kahit paano ay may plano na akong nakalatag para sa pagbangon ng E-Wines, kaya maluwag ng schedule namin. Magaling ka talaga kaysa sa akin, Rafael. Sigurado ako magiging matagumpay ang destilerhiya sa pamamahala mo. Napailing naman na wika ni Albert. Nakakatuwa na ngayon ay mas maganda na ang relasyon ng magkapatid dahil hindi na nag-iiwasan ang dalawa. Kaya siguro nangingilid ang luha ni Carlos dahil sa wakas ay tumigil na ang bangayan ng dalawa. Walang magaling sa inyo at walang mahina. Matanda naman si Rafael, kaya mas seryoso siya sa buhay. Pero ikaw, mas relax at mas idinadaan sa biro kalimitan ang problema sa bukid. Pero alam ko namang pareho kayong hardworking. Sagot naman ni Carlos na umakbay sa anak. Hindi naman niya nakakitaan ng selos ngayon sa Rafael na dati ay gumuguhit kaagad ang pananaghili sa kapatid kapag mas napapaboran si Albert. Binubuhat ninyo masyado ang bangko ko, Papa. Wala pa nga ako napapatunayan kay Rafael. Malaki nang ipinagbago mo at sobrang nang proud ako sa'yo. Iba talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng anak. Nagkakaroon ka din ng panibagong purpose sa buhay. Pero kahit umangat ka sa kapatid mo balang araw, lagi mong tatandaan na mas nakakatanda siya sa'yo, Albert. Makikinig ka lagi sa kanya dahil alam niya kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Yes, Papa. Huwag na kayo mag-alala. Wala ka nang makikitang pag-aaway namin ni Rafael simula ngayon. Tingnan ko nga ang bukid. Nakatawang wika naman ni Rafael na gustong ibahin ang usapan. Nang makita ko ang ipinagmamalaki ng Papa. Hindi nakaligtas kay Cassandra ang pagpahid ni Carlos sa gilid ng mga mata nito. Palagi na nitong hawak ang tungkod ngayon. Hindi katulad noong una siyang tumungtong sa hasyenda. Let's go, love. Mag-iikot tayo nila, Papa. Yaya sa kanya ni Rafael. Pero binawi niya ang kamay. Si Almira ay tumayo na at tinungo ang veranda. Kayo na lang muna, Rafael, para magkaroon kayo ng banding na 3. Magpapahinga muna ako dito at kukumustahin ko ang opisina. Hindi mo ba gustong makita ang bukid? Marami pa namang araw. Sige na. Tiyak na namimiss ka ng Papa mo. Are you sure? Oo naman. Sige na, nang makarami pa kayo ng kwentuhan. Nang makaalis naman ang 3 ay tumawag muna siya kay Hilda para alamin kung may importante ba siyang dapat tawagan. Marami pang trabaho sa opisina, kung tutuusin, pero hindi gustong ipagpaliban ni Rafael ang kasal nila. Excited na naman itong umuwi ulit sa hasyenda. Hindi maipinta ang ngiti sa mga labi nito nang marating na nila ang bukana ng Hacienda Sullivan. Alam naman niyang narito pa rin ang puso ng asawa kahit ilang buwan at taon pa silang umalis sa lugar na ito. Hacienda Sullivan has been Rafael's safe haven. Umakyat siya sa silid para magpahinga sandali. Hindi niya namalaya na nakaidlip na siya. 5:30 na ng hapon na magising siya at malamig na ang ihip ng hangin mula sa pintuan palabas sa balkonahe. Bumaba siya sa komedor pero ang sabi ng mga katulong ay hindi pa bumabalik sina Rafael, Carlos at Albert. Hinanap ng mga mata niya kung nasaan si Almira. Kanina pa niya napapansin na kumibudili lamang ito. Malaki na ang tiyan ng dating kasintahan ni Rafael. Hindi na nakapustura at lalong hindi na ito dominante. Sa usapan katulad ng dati, mabilis din itong umalis nang magyaya sa Rafael na pupunta muna sila sa bukid. Sa gilid ng pool niya nakita na nakalubog ang paa sa tubig. Sa kabila ng pagbubuntis, maganda pa rin talaga ito. Kahit umimpis ang mukha na tila laging puyat. Ang sabi ni Rafael ay gusto nitong humingi ng tawad sa kanya. Sa lahat na nangyari kaya siya umalis. Siguro ay panahon na para magkaayos din sila. Hindi ka ba nahihirapan sa pagbubuntis mo? Tanong niya na alanganin kung mananatiling nakatayo o uupo siya sa tabi nito. 1 buwan din akong nasa kwarto lang kasi mahina daw ang kapit ng bata. Pero okay na ako. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan nito.
nang tumingala ito sa kanya. Gusto mong umupo? Doon pa lang siya nagtanggal ng sandals at nilubog din ang paa sa malabing na tubig ng pool. Mabuti maayos na ang pakiramdam mo ngayon. Mahirap ba ang pagbuntis mo? Sobra. Hormonal changes lalo na. Mabuti nga tapos na ang paglilihi ko. Halos araw-araw akong umiiyak nun. Ganoon ka ka-emotional? Hindi ba ibinigay ni Albert ang gusto mo? Hindi naman niya alam ang gusto ko eh. Muli itong umiti pero yumuko sa paa na nakalubog sa tubig. Bakit naman? Alam mo naman na ongoing na ang annulment namin, hindi ba? Pakiramdam ko wala na akong karapatan na mag-demand ng kahit na ano sa kanya. Pero para sa anak mo naman ang hihingin mo kung sakali man. Hindi niya alam kung bakit. Mas lalo yatang naging emosyonal ang mga mata nito. Siguro ay ganoon talaga ang mga buntis. Masaya ako para sa inyo ni Rafael, Cassandra. Sana ay nasabi niya sa iyo na humihingi ako ng tawad. Kalimutan na natin yon. Ang sabi ni Rafael, ikaw daw ang nag-aasikaso sa ibang detalye ng kasal namin? Oo, Cassandra. Malapit na kasi ako masiraan ng ulo dito. Dahil wala naman ako makausap kung hindi ang katulong. I need to do something at least. Salamat ng marami ha. Ang sabi ko nga kay Rafael, hindi na kailangan ng church wedding eh. Hindi mo mapipigilan yung asawa mo kung gustong gawin, Cassandra. Bakit naman ayaw mong ikasal kayo sa simbahan? Hindi naman sa ayaw. Pero nagsisimula pa lang kami sa pagbangon ng kumpanya ni Albert. Parang pakiramdam ko wala sa tamang timing. Marahan umiling naman si Almira. Hindi na dapat ipinagpapabukas kung kaya mong iparamdam sa mahal mo ang pagmamahal mo. Minsan sa kagustuhan nating maayos muna ang lahat, lalong gumugulo hanggang sa malalaman mo na lang na nauubusan ka na ng panahon. Para kay Rafael ba ang tinutukoy mo? Wala na sa dibdib niya ang galit. Alam niyang matatag na ang pagmamahalan nila ni Rafael. Kung ano man ang namagitan sa amin ni Rafael, ay natapos na noong ikinasal kami ni Albert, Cassandra. Hindi kami para sa isa't isa. At natagap ko na yun noon pa. Siguro'y nasa in denial stage lang ako sa kabila ng pagpili ko kay Albert. Nasayang lang lahat dahil hindi ako nakontento. Nakita kong masaya si Rafael sa'yo. Gusto kong bawiin ang dating akin. Kahit alam kong wala na. Pero maniwala ka, wala na akong pagtingin kay Rafael katulad ng dati. Nasanay lang talaga ako na sa akin ang atensyon niya. Dahil wala namang nagmamahal sa akin ng ganoon kung hindi siya lang. Si Albert, mahal mo? Mahal mo ba siya? Albert was my first love. Nang pumunta siya sa Maynila, kay Rafael ako nakahanap ng panibagong pag-ibig. Alam ba ni Rafael yun? Hindi. Muli itong ngumiti pero ngayon ay lumiwanag na ang mga mata nito. Hindi ko pwedeng saktan si Rafael. Pareho kaming may pinagdadaanan sa pamilya namin. At alam kong masasaktan siya kapag nalaman niyang may lihim akong pagtingin kay Albert. Pero sa huli ay nagtaksil ka pa rin. Hindi yung panghuhusga sa parte niya. Mahirap labanan ang tukso. Makikita mo naman ang malaking kaibahan ng dalawa, hindi ba? Rafael was too serious to the point of too boring, while Albert was funny, lively, and adventurous. Tuwing uuwi siya dito sa hacienda, naiinggit ako kung saan-saan siya nakakarating, kaya ayun, doon nasaktan sa Rafael ng labis. Well, habang nakikita ko siya ngayon, hindi ko na rin naman pinagsisisihan na pinutol ko ang relasyon namin. Nagsisisi lang siguro ako sa kung paano ko tinapos iyon. Kasi nagtaksil ako sa kanya. Tinapakan ko ang pagkalalaki niya. Pero hindi ko na rin pinagsisihan na iniwan ko siya. Dahil para talaga siya sa'yo. Sige, okay na kami ni Rafael. Ikayo ni Albert. Hindi niyo ba aayusin ang pagsasama ninyo? Baka pwede pa, Almira. Ang totoo, inatras ko na sa abogado ko ang pag-file ng annulment. Wow, that's good news. Hindi niya alam. Hindi rin alam ni Papa. Abogado ko lang ang nakakaalam.
Pero hindi ko pa rin nasasabi sa abogado niya. Ang alam ni Albert, naghihintay pa kami ng schedule sa korte kung kailan kami maghaharap. Pero bakit hindi mo ipinapaalam? Baka naghihintay lang si Albert na i-atras mo ang annulment tapos mag-usap kayo ng masinsinan. Hindi ko pa alam, Cassandra. Sa totoo lang, ngayon lang ako hindi naging sigurado sa desisyon ko. Siguro iba talaga kapag magkakaanak ka na. Gusto kong ibigay sa anak ko ang kumpletong pamilya na hindi ko nararanasan sa buong buhay ko. Mahal ka ni Albert, Almira. Kailangan nyo lang mag-usap na dalawa. Sana noon pa. Sana noong wala pa siyang girlfriend. May girlfriend si Albert ngayon? Marahan itong tumango sa kanya. At dahil nakita niya ang papalapit na sina Rafael at Albert, nagmamadali na rin si Almira na nagpaalam sa kanya. Ginabi yata kayo. Gusto pa sana niyang ituloy ang kwentuhan nila ni Almira dahil curious siya kung sino ang sinasabi nitong bagong girlfriend ni Albert. Nagluto pala ang mga tauhan ng kakanin at pansit, tapos naparami na ang kwentuhan. So hindi ka gutom. Samantalang ako, hindi pa ako nagmimerienda man lang. Nagpadala na ako ng sandwich kay Manang dito. Kumusta ang pag-uusap ninyo ni Almira? Okay naman. Hindi niya gustong isiwalat kay Rafael ang pinag-usapan nila ni Almira ngayon. Gusto niyang malaman mula kay Albert kung totoong wala na itong pag-ibig kay Almira. Eto, inabot ni Rafael sa kanya ang dala ng katulong. Wala pa bang laman yan? Kinapa naman ni Rafael ang puso niya na pinanlakihan niya ng mga mata ang asawa. Wala pa. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Pero kung may laman na yan, hindi ka na pwedeng magkape. Ang OA mo talaga, Rafael. Pwede naman magkape ang buntis basta kaunti lang. Let's go swimming? Hindi ako marunong lumangoy. Naalala mo ba? Yung first time natin dito sa swimming pool? Naramdaman mo na ba kaagad ang halimaw ko nun? Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan niya. Hindi pa no? Patay na patay ka pa nun kay Almira. Paano ko mararamdaman yan? Kahit na. Tinigasan na kaagad ako nun. Hindi mo ba talaga ramdam? Kung ano-ano ngang iniisip kong gawin nun kung wala lamang si Almira at ang mga katulong. Tulad ng, hindi pa rin mapalis ang ngiti niya sa mga labi nito. Agad na inalis naman ni Rafael ang t-shirt. Saka siya inakay pabalik sa swimming pool. Malalaman mo ngayon. Hoy Rafael, ayoko maligo ha. Ang lamig ng tubig. E di pa iinitin natin. Hawak siya nito sa baywang at idinikit nito sa katawan. Rafael! Gusto pa niyang tumutol dahil ayaw niyang may makakita sa kanila. Siguradong parot pa rito ang mga katulong. Okay fine, let's go. May pupuntahan tayo. Saan naman? Kumunot naman ang noo niya. Bagamat excited din naman siya kung saan man siya dadalhin ni Rafael. Let's make love under the sunset. Bulong nito na kaagad niyang sinang-ayunan.